Number 1, 06.7 Energy FM. Hello, everybody! Hala, mali pa rin nakuha kong headset. Wait lang. How funny! Hello, everybody. Ayan, 1:28 po ang ating oras. Kumusta naman ang lahat? Nakakain na ba ng masarap? Nakakain na ba ng maayos? Yan naman ang pinakamahalaga sa lahat. At least, di ba, nakain mo yung gusto mong kainin kahapon pa. Kahapon ka pa nag-crave niya na. O, di ba? Sabi nila lumilipas daw yung cravings. Naniniwala ka ba doon? Dapat kapag nag-crave ka doon ng isang pagkain o isang bagay, gawin mo agad. Kasi kapag pinagsabukas mo pa, wala na. Parang yung pag nalilipasan ka ng gutom, di ba? Alam mo, gustong-gusto ko nung kumain, gutom na ako. And then after 2 hours, hindi ka nakakain, parang hindi na ganun yung ano mo, yung cravings mo dun sa sa pagkain na yun. At saka, si Tita Cora daw hindi, iba siya. So, iba siya, okay? Tinatanong ko lang naman kung gano'n. Kasi ako gano'n ako yung kapag lumipas na, kakain pa rin naman ako. Pero, iba pa rin yung feeling ng atat na atat ka. 'Di ba? Yung kanina lang atat na atat ako, ngayon parang okay na, sige. Tagal kasi ng pagkain, parang gano'n. 'Di ba? Pero, ang cravings ba ay sa pagkain lang, sa bagay, o pati rin sa pag-ibig? Ayan! Pag nagki-crave ka ng isang tao, at hindi mo nakuha, lalo kang nanggigigil, di ba? Yung iba naman, nawawala ng gana kapag hindi nila makuha-kuha. Parang tama na nga, nakakapagod na eh. So, kanya-kanya yan. I think it's 50-50, you know. Talagang naging no? Oo, 50-50 kasi iba nawawala ng gana. Kasi nga naman kapag ayaw mo, diwag. Di ba? Pipilitin kita ng pipilitin kung ayaw mo, gusto mo? O di sige na, pagod na ako, okay na yun. Ganon. Yung iba ganon Pero yung iba naman, hanggat hindi nakukuha yung taong yon, hindi ako titigil. Hindi ako titigil sa'yo. Hanggang sa makuha kita. Ganon yung iba. Ikaw, ano bang klaseng tao ka doon, ha? Comment na sa ating live. Ayan, live po tayo ngayon on Facebook. Hanapin mo lang, Energy FM 106.7 at DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ayan. Tapos, i-like mo na yan at i-share mo na yan ng bonggang-bongga. Like, and share. Dali, like, share. Ayan, hello po sa lahat naman nakatune in na sa atin lalo na yung mga talagang abangers na kumusta po kayong lahat dyan. At syempre, ganun din po sa mga sa mga kakapasok lang. Hello po sa inyong lahat. Ayan. But anyways, eto na, happy Tuesday once again. Ang aking paalala, syempre dapat alagaan natin ang ating katawan. At anong dapat gawin? Uminom tayo ng mga food supplement kagaya ng MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Ayan. Alam nyo ba na bawat MX3 capsule ay nagtataglay po yan ng alpha mangosteen, beta mangosteen, at gamma mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. Ayan. At tinawag siyang plus kasi merong dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ang coenzyme Q10 naman ay uri ng supplement na kailangan ng ating katawan, lalo na at nagkakaedad, at tulong din po ito para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman ay uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. So, saan ka pa, diba? Complete package. Yan. Anyways, for more questions, inquiries, visit their website, mx3ph.com, or call the hotline 0918-8888-693. Ayun na nga. At dahil dyan, ready na ba ang lahat? Kasi ako, ready na ako. Ayan, i-share ang ating story for today. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Gaano nga ba kasakit ang mawalan
ng magulang. Yung tipong hindi mo alam kung kakayanin ko ba to o masasanay na lang ba ako na wala sila. Kasi in time, doon din naman ang punta ng lahat, sa kamatayan. Pero ano nga ba ang totoong pakiramdam ng maiwan at mawalan ng mga taong nagmamahal talaga sa'yo? Ito ang story ni Leonardo. 27 years old. At dati ay nakatira sila sa Saudi kasama ang kanyang family. Si Tatay Raymond at Nanay Camila. At ang nag-aalaga sa kanya ay ang tita niya, si Tita Bernadette. Siya ay only child. Kaya naman, yung pakiramdam niya ay lahat ng pagmamahal ng mga magulang niya ay ipon na ipon sa kanya. Sabi niya yung mga magulang daw niya nagsisikap na magtrabaho para sa kanilang pamilya dahil gustong bumili ng bahay at ng lupa dito sa Manila. At sa awa naman ng Diyos, natupad naman lahat ng yun dahil sa kanilang pagsisikap. At ang sabi niya, kaya daw din gustong bumili ng mga magulang niya ng bahay at lupa kasi balang araw yun ang ipapamana sa kanya. Kaya masayang masaya siya. Kaso nga lang sa kabila nung kaligayahan na yon ay may kapalit pala. Nagkaroon ng kidney failure ang tatay niya. At dahil doon, sa pagmamahal ng nanay niya sa tatay niya, nag-donate ang nanay niya para mapigilan ang pagkamatay ng tatay niya. Pero ang pinakamasakit sa lahat, kahit ginawa niyo ng lahat, nag-fail pa rin daw. Nawala ang tatay niya at sumunod din agad ang nanay niya. Kaya naman sa ngayon, isa siyang ulila. Nangungulila siya sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Pero kahit nawala sila, may iniwan naman daw siyang kayamanan sa kanya. Kaso nga lang, nagkakaproblema siya dahil sa kanyang tita. At kadalasan yun naman yung problema ng mga pamilya, yung agawan ng properties. Kaya naman, let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Kara, matagal na po akong tagapakinig ng programa nyo. Kaya tulad po ng iba, nais ko pong ibahagi ang kwento at humingi ng advice sa inyo. Ako po si Leonardo, 27 years old. Dati po kami ay naninirahan sa Saudi kasama ang aking pamilya na sina Tatay Raymond at Nanay Camila. Nagtatrabaho po ang aking magulang kaya ang Tita Bernadette ko po na kapatid ng tatay ko ang nag-aalaga sa akin. Only child po kasi ako kaya nagpasuyo ang aking magulang na alagaan ako ng aking Tita Bernadette. Ang mga magulang ko po ay nagsisikap na magtrabaho para sa aming pamilya dahil nais nilang bumili ng bahay at lupa sa Manila. At sa awa naman po ng Diyos sa pag-iipon ng aking mga magulang ay nabili nila ito. At ilang araw lang nagpagabili ng bahay ay umuwi kami ng aking tita sa Manila. Pamana rin daw nila ito sa akin at gumawa rin sila ng kasulatan na patunay na sa akin ito ipapamana. Paglipas ng taon, sumunod din na umuwi ang aking magulang dito sa Pilipinas. Ang akala ko, DJ Kara, kapag kompleto na kami dito sa Pilipinas, ay masaya na. Ngunit kabaliktaran pala. Dahil nagkaroon ng kidney failure ang aking tatay. Kaya sa pagmamahal ng nanay ko, dinonate niya ang isa niyang pato pero namatay pa rin si Tatay Raymond. Masakit po ang pagkawala ni Tatay DJ Kara. Pero mas dobleng sakit, nakasunod na araw ng pagkawala ni Itay, ang kamatayan din ng aking nanay. Kaya ang tanging naiwan na pamana sa akin na yung lupa
na pinagsikapan ng aking magulang. Pero ang Tita Bernadette ko ay gusto sa akin kunin ang pamana ng magulang ko. Dati ang bait niya sa akin, pero simula nang nawala ang aking inay at itay, nagbago ito. Ang problema ko pa po, ang katunayan na sulat ng aking magulang na sa aking pinamana ang lupa ay nawawala. Kaya di ko na po alam gagawin ko, DJ Kara. Ginagalang ko po ang Tita Bernadette ko, pero hindi lang bahay at lupa iyon, kundi alaala ng aking magulang na pinagsikapan po nila na mabili po ang lupa na iyon. Nakakalungkot naman, pero alam nyo, feeling ko may mga makaka-relate dito na pamilya. Lalo na pagdating sa properties, pera, mana. Yan talagang pinakamahirap na problema sa lahat kapag nasa isang pamilya kayo. Maraming sinisira yan eh. But anyways, basahin muna natin kung ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Leonardo na naiwan na ng kanyang mga magulang. Gaano nga ba kasakit ang ganitong pakiramdam? Comment down sa Energy FM 106.7 on Facebook. Kaya naman, DJ Kara, that's DJ space K-A-R-Hey. R-A pala. Sorry naman sa R-Hey. Anyway, sige magbasa na nga tayo ng comments dito. Sabi dito, automatically, sa'yo na mapupunta ang mana na yon kasi ikaw ang anak and only child. That's the law. Sabi to ni Ate Lorna. Eto pa. Grabe naman. Ang lakas maka-movie scene pero talagang may ganyang sitwasyon na nangyayari kapag both parents ang nawala. Ang saklap naman yan. Sabi naman ni Rachel, Leonardo, fight for your rights. Your aunt has no business at all with all the properties. Your parents left you. You have all the paperwork and it's legal. If the papers are missing, seek a lawyer. Help to make things legal again. Sabi naman ni Ate Patricia. Grabe naman ang tita mo, napakaswapang. Grabe naman to. Baka karama din ang tita mo, sana multuin siya ng parents mo. Ay, grabe naman yun. Sabi ni Mami Rosie. Ayan. Na Gina G kay Tita Bernadette. Grabe naman, sana makonsensya naman ang tita mo. Ang tanging tagapagmana ng naiwan ng namatay mo magulang, walang iba kundi ikaw lang. Sana ingatan mo yan at mahalin. God bless you, sender. Sabi ni Ate Joy Marasigan. Ang saklap naman na nangyari sa'yo, sender, ipaglaban mo kung ano ang para sa'yo. Sabi ni Ate Letty. So fight daw for your rights. Nakakaiyak naman at nakakalungkot ang nangyari sa'yo, Leonardo. Sa isang pamilya, hindi talaga naaalis ang mga sugapa sa isang pamilya. Fight for your right. Saan naman napapunta ang papeles mo? O yan tuloy, question ka tuloy ni Ate Alicia. Saan mo kasi nilagay? Ba't nawala yung mga ganyan? Dapat hindi nawala. Nako. Eto pa, Leonardo, marami ang ganyan. Kaya ipagpasa Diyos mo na lang ang mga taong sakim ay hindi aasenso, hindi natutulog ang nasa itaas. Sabi ni Ate Gloria Borrero. Ipasa Diyos mo na lang daw. Ang sakit talaga at ang hirap tanggapin kapag nawalan ka ng magulang. Tungkol naman dun sa properties, ilapit mo yan sa korte kasi una sa lahat, anak ka. Kaya ikaw talaga ang may karapatan dyan. Ipaglaban mo ang pinaghirapan ng magulang mo. Ipaglaban mo ang pinaghirapan nila. God's will, tanggapin ang pagkawala ng magulang mo. Pagyamanin kung ano ang meron ka at ipaglaban mo ang karapatan mo. Sabi naman to ni Ate Arlene. So, ipaglaban mo daw ang karapatan mo. Sige, basa pa tayo ng ibang comments dito sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po DJ Kara o kaya naman Energy FM 106.7. Ayan. Sabi pa dito, daanin mo sa legal. May sapat ka ng kaalaman kaya wag kang malungkot. Diba? Ay, minsan ganun talagang hindi tayo nakakakilos because of too much sadness. 'Di ba? Hindi tayo mapakilos ng katawan natin. Pero
Well, sana magkaroon din siya ng lakas na loob na ipaglaban talaga ang kaniyang karapatan. Basa tayo ng comments ito sa ating isang fan page, DJ Kara. That's DJ Space Kara. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Leonardo? O hindi biro ang mawalan ng magulang? Isa yan sa, actually yan pinakamasakit na pwede mo maranasan kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, di ba? O sabi dito, may legal process, ikaw ang anak, kaya sa'yo dapat mapunta. Apa ka naman ng tita mo. Yun na nga lang naiwan eh. At nag-aalala sa'yo ang parents mo, agawin pa. Nagalit na galit si Ate Jacqueline Fraga. Ito pa, sakim yung tita mo. Magtanong ka sa abogado kung ano ang dapat gawin para hindi makuha yung para sa'yo. Huwag mong ipaubaya na lang sa tita mo ang mana mo kasi sa'yo yun. Sabi ni Ate Lorena. Ayan. Anyways, anay pang Gina G sa ating comment section. Oo, sige. Comment lang kayo kasi talagang for sure sa mga ganitong pangyayari, marami nakaka-relate lalo na sa mga sa mga kamag-anak, kapatid, 'di ba? Pamangkin. Diyan talaga nagsisimula ang ang mga gulo. At sigalot ba tawag doon? Sigalot ng pamilya. Sabi dito, sobrang sakit na mawala ng magulang. Ang tanong ko lang, kanino ba nakapangalan ulit ang titulo ng bahay ninyo? Pwede mong habulin yan dahil ikaw ang may karapatan. Punta ka ng Registry of Deeds kung saan ang lugar ng bahay mo. O ayan, tinulungan ka na ni Ate Marites. O ito pa, fight for your rights. Sabi naman ni Angelo Basas. Ayan, hello Angelo. But anyways, ito naman ang masasabi ko sa story natin. Alam nyo, wala na talagang masasakit pa sa mawala ng mahal sa buhay. Mapakaibigan, jowa, pamangkin, kapatid, magulang, lalong-lalo na. At ang masakla pa dito, yung magulang ni Leonardo, magkasunod na nawala. Nauna yung tatay niya because of kidney failure, nag-sacrifice yung nanay niya, at nakakatawa na ganong level ang pagmamahal. Sacrificial. Well, love is sacrifice. Diba? So, nagbigay ng kidney yung nanay. Kaya lang, after ilang days, nung yumao yung tatay, sumunod din naman yung nanay. Magkasunod. Imagine the pain. Gaano kasakit yun? At ang masakla pa, mag-isa ka lang kasing anak. Alam mo yung feeling na sinong karamay ko? Diba? Wala namang masama sa pagiging mag-isang anak, pero alam nyo, syempre sa pamilya, diba? Kapag mga lamay, libing, ang nagyayakapan yung magkakapatid, yung pamilya. Pero sinong yayakapin mo kung mag-isa ka lang? Kaya, ramdam namin yung pain mo, Leonardo. Pero doon naman sa legal process, I think, yun talaga yung sagot. Kasi, sabi mo nga na wala mo yung bilin sa'yo. Pero ang alam ko naman kasi pag anak ka, automatic yun eh. 'Di ba? And I think hindi ako ang tamang tao para sumagot ng mga katanungan mo about that. Ang masasabi ko lang maghanap ka ng attorney, idaan mo yan sa legal na proseso. And I think kaya siguro hindi mo siya magawa ngayon. Alam mo kung bakit? Dahil nangingibabaw din yung nangingibabaw din yung hiya mo. Nahihiya ka din kasi kay Tita Bernadette na nag-alaga sa'yo, di ba? Kasi nung wala ang mga magulang mo, siya ang nag-alaga sa'yo. Kaya, ang hirap nun dahil pamilya mo Pero unti-untiin mo, sana makausap mo rin ang tita mo. Baka ang gusto lang naman niya mangyari tumira sa bahay na yon. Di wag mo siyang paalisin, bigyan mo siya ng kwarto kung gusto mo. Bilang pasasalamat sa kanya at bilang kapatid din naman siya ng isa sa magulang mo. I-offer mo yun sa kanya. Baka kasi doon din umiikot yung utak niya, sana ako ngayon, paano ko pagtanda, anong gagawin ko? So i-assure mo din siya at bigyan mo din siya ng security na hindi mo siya pababayaan, no matter what. Pero kung habol niya ay talagang buong kayamanan at walang ititira sa'yo, ay ibang bagay na yun. Diba, nasa ng pagmamahal niya sa'yo? Alam niyo, minsan talaga kahit kadugo natin, bakit kaya may mga ganong tao na sa umpisa nakikita mo naman yung pagmamahal, pero kapag meron ng gumitna na pera, properties, bakit biglang nagbabago ang ihip ng hangin?
Sana wag ganun. Sana pairalin pa rin natin yung pagmamahal sa puso natin. Kasi after all, pag nawala tayong lahat, hindi naman natin dadalhin sa hukay yung bahay natin. Hindi naman natin dadalhin sa hukay yung mga alahas, damit, appliances, and everything. Kaya mas mananaig pa rin yung puso. 'Di ba? At mas mananaig pa rin yung tingin sa'yo ng nasa itaas. Anong klaseng tao ka ba na buhay? Naging sugapa ka ba? Naging sakim ka ba? Naging materialistic ka ba? O nagbigay ka ng panahon sa mga taong nasa paligid mo? Nagbigay ka ng pagmamahal sa pamilya mo? Nagbigay ka ng pagmamahal sa nasa itaas? Sana yun yung manaig sa kanya. Pero Leonardo, hanggat may chance pa at hanggat pwede pang ayusin, kausapin mo yung tita mo. Baka kailangan niya lang ng assurance. Pero kung hindi talaga, the answer is a legal process. Ganun talaga. Tsaka I think hindi lang naman ang hinahabol mo yung properties at yung mana eh. Yung pinaghirapan ng mga magulang mo. Kung paano nila pinagpawisan yan, pinagpuyatan yan. Kasi I'm sure kaya ginagawa yun ng mga magulang para sa anak. Para saan yung pinaghirapan nila kung hindi mo makukuha? Diba? Yun eh. So yun yung respect sa effort nila at pagod nila sa'yo. Alam nyo, ang mawala ng magulang, it's a painful experience. It's devastating. Diba? Makaka-feel ka ng shock, ng regret. Marami pa. Halo-halong emosyon. You are losing someone na nagmahal sa'yo unconditionally. And yung nagbigay sa'yo ng sense of safety and stability sa buhay, dun mo talaga makukuha yun sa magulang eh. Yung secured ka. Diba? Kaya sana, yung pagiging ulila mo sa kanila, yung pangungulila mo, wag na madagdagan pa ng problema about properties and everything. Alam nyo, death leaves a heartache no one can heal. But love leaves a memory no one can steal. So treasure all the memories na iniwan sa'yo. Sincerely,